Good morning guys. So today is Sunday, May 18, 2025. So guys, eto as usual, every Sunday pag talagang hindi namin namimintis yung pagsisimba, no? Pasasalamat sa pang-araw-araw na mga biyayang pinagkakaloob ng Panginoon, no, sa atin, na kung saan talagang tayo ay natutuwa sa mga ibinibigay niya sa pang-araw-araw natin, no, na iraraos natin. So guys, gusto ko lang kayong bigyan ng short update at nung nakarang araw may nagre-request na sa akin na paano raw makikilala yung totoong kaibigan. Okay. So, anyway, salamat dun sa nagbigay sa akin, no, ng topic kung ano yung maibibigay ko. So, eto yan. Actually, yung sinasabi na paano makikilala yung totoong kaibigan. Actually, napakahirap guys. Kasi, madaling kumuha ng kaibigan guys, lalo na't kung ikaw ay tinatawag na mapera ka. Kumbaga, ang daming mga tao, kaibigan, lalapit sa'yo. Siyempre, kumbaga, andyan yung tinatawag na, meron kang tinatawag na ma-provide mo yung mga financial assistance. Pero guys, doon sa mga lumalapit sa'yo guys, actually, may hirap piliin. Mahirap kilatisin, no? Kilatisin yung tinatawag na totoong kaibigan. Kasi sabi nga nila kapag ikaw raw ay meron o tinatawag natin, meron kang asset. So maraming nag-a-approach sa'yo, maraming mga kaibigan na diyan sa tabi mo. Pero kapag dumating yung time na ikaw ay nawala na ng asset. So siyempre, unti-unting maglalaho yung mga tinatawag na kaibigan mo na lumalapit sa'yo. Ngayon, kung sino siguro yung mga natira talaga, meron ka man o wala, na andun siya at patuloy na sumusuporta sa'yo. So meaning to say, ayan yung tapat sa sa'yo, no? Hindi lang kinaibigan ka dahil nga ikaw ay maimpluwensya, ikaw ay mapera, hindi yon. Kumbaga, kinaibigan ka niya kahit wala ka, basta totoo sa sayo, no? Ayun yung mga tinatawag guys na totoong kaibigan. Kumbaga, hindi nila alintana o hindi nila tangka sa'yo yung tinatawag na yaman. Kasi nga, hindi naman lahat ng mga tao na nag-a-approach sa'yo ay kailangan lang yung tinatawag na kung ano yung asset mo. May mga iilan din guys na may mga kaibigan na nag-a-approach sa'yo, nagbibigay ng mga payo, advice, na mapapansin mo naman na sila naman ay talagang tapat sa'yo, no? Kaya nga sabi nga natin mahirap kumuha ng totoong kaibigan. Kasi may mga iilan dyan nagpapanggap na kala mo sayo, no? Yung kumbaga guys, kala mo kung talagang tapat sa'yo, no? Kumukuha ng mga idea, minsan nag-a-advise sa'yo. Maraming ginagawang mga sinasabi na nagpapahalaga sa'yo. So, may mga ilan na hindi mo alam, ayun pala, kumukuha ng mga idea sa'yo na ipinapasa ron sa iba. Kumbaga, kinakalat nila o kinakalat niya yung tinatawag na information na nakukuha sa'yo. Kumbaga guys, napakabait niya humarap sa'yo. Totoo yun. At kala mo concern na concern sa'yo. Ikaw ngayon, parang feel mo na close kayo, totoong kaibigan. At yung mga bagay na sikreto mo, binibigay mo sa kanya. Hanggang kalaun-launan, feel mo na talagang gusto mong kausap siya kasi maayos. Ayun pala guys, hindi mo alam na binibenta ka pala noon. Kaya mag-ingat tayo, no? Mag-ingat. Mahirap pumili ng totoong kaibigan.
Ayun lang talaga kasimple yan. Kaya nga laging yung tandaan, no? Kapag ang bunga, kapag ang puno, kapag ang puno ay mabunga, guys, mag-ingat kayo. Kapag mabunga yan, yung puno na yan, no? Mag-ingat kayo. Bakit? Maraming susungkit dyan. Maraming magsusungkit sa bunga na yan. Ilalaglag niya yung bunga hanggang yung puno mawala ng bunga. Ayun yun. So sana guys, nakuha nyo ibig kong sabihin. Ibig sabihin yan, hindi mo kilala yung mga taong sumusungkit sa'yo. No? Yung pumapasok sa'yo. Na later on, ang hangarin nila guys ay ibaksak ka. No? Ibaksak ka, gumawa sila ng way na para makita nila na bumalik ka sa kinalalagyan mo dati. Kasi nga, may mga tinatawag na insecurity. Insecurity guys. Kaya nga, sabi nga ni Chief Engineer Bete sa akin natuwa ako Sabi niya, Dan, gusto mo bang maraming kaibigan? Madali lang yan. Number 1 yan, magpautang ka, sabi niya. Totoo yun. Dadami kaibigan mo, magpautang ka. Siyempre, welcome yan, pupunta sa'yo. Ngayon, sabi naman ni Chief Engineer Bete, kung gusto mo naman na dumami yung kaaway mo, pagsisingilin mo raw yung mga nangutang sa'yo. Which is tama, no? Kasi nga, pag ito'y siningil mo yung mga umuutang sa'yo, magiging kaaway mo yan Bakit? Siyempre, sila yung mga iba na tinatawag natin, katulad na ng previous vlog ko, malakas mangutang, mahiyain magbayad. Ngayon, kapag siningil mo yan guys, siningil mo, no? Nako, Diyos ko, ang response malimit, no? O yung tinatawag na kasagutan lagi nila, para ka naman tatakasan, para ka namang hindi babayaran. So, ibig sabihin yun, lumalabas, sila pa ang galit sa'yo. Kaya tama si Chief Engineer Bete. Gusto mong dumami kaibigan mo, magpautang ka. Kung gusto mong dumami ang galit sa'yo, singilin mo yung mga umutang sa'yo. Ganun lang yun. Kaya nga sabi ko nga, yung bigay sa akin ng topic ngayon na kung sino raw yung totoong kaibigan. Kaya nga, lagi niyong tandaan, hindi naman natin pwede lahat ng lumalapit sa atin ay isa lang yung motive nila. Dahil nga, medyo angat ka, meron kang tinatawag na naitatabi na pwede naman sabihin na manghiram sila, kaibiganin ka, hanggang dumating yung time, may mga sad story na meron akong babayaran, bilang ikaw na malimit kayo nag-uusap, so andyan yung pagkakataon na parang nahihiya kang paghindian. Kasi nga, mga ilang araw na kayo nag-uusap o linggo, para nagiging, meron na kayong tinatawag na closeness, no? Na dumating sa punto na in-approach ka niya ulit, tapos nagsabi siya sa'yo ng tinatawag na manghihiram siya, no? May mga ganun manghihiram sa'yo. Ngayon, bilang ikaw naman, parang ang hirap paghindian. So yun. Hanggang sa pinautang mo siya, okay, pinautang mo, dumating na yung punto na yung pangako na sinabi niya na ibabalik niya, hanggang nadededma ka. So, ayun yung tinatawag na hindi totoong kaibigan. Pumasok sa buhay mo na kinaibigan ka niya dahil nga meron lang siyang gustong kunin o hiramin sa'yo. Unlike dun sa mga tinatawag na totoong kaibigan, guys. Ang totoong kaibigan simula pa kayo, no? Meron ka man o wala, na andun siya. At mapapansin mo yung totoong kaibigan, may time na kahit gipit na gipit yan, hindi manghihiram sa yan, mahihiya yan. Ikaw pa nga mismo nagsasabi, hindi, hiramin mo muna to. Ngayon, ang sagot niya, hindi, wag na pre. Nakakaya naman, kaya ko naman to, at baka ma-provide ko next week. Mga ganon. So, ayun yung mga bagay na totoong kaibigan na talagang kahit ipagduldulan mo yung pera sa kanya dahil nga kailangan niya, pero hindi niya tinatanggap. At doon pa rin sa sayo, patuloy na nakikipag-usap, patuloy na nagbibigay ng mga brilliant
information, ideas, kung saan mapapansin mo, ito totoong kaibigan to. Kumbaga, hindi kanya sinisino-sino kung ano man yung lagay mo o estado mo sa buhay. Kaya nga, sabi natin ayun yung makikita mo na totoong kaibigan. Kasi, katulad nga ng binabanggit ko kay Chief Engineer Bete, may pera ka, magpautang ka, marami kang kaibigan dyan. Kumbaga instant, makikita mo puro kaibigan mo kasi pinapautang mo Ayun yung ibig natin sabihin. Pero sabi nga nila, may hirap makatagpo ng totoong kaibigan. Kasi nga, yung kaibigan kasi, ayan yung tinatawag na hanggang dulo. Hanggang dulo, sasamahan ka niyan. Kumbaga, dumating man sa punto na ikaw ay tinatawag na medyo down ka. Andyan siya na nag-a-advise pa rin sa'yo, At hindi kanya pinagkakanulo. Kasi may mga kaibigan, kala mo magkaibigan kayo, solid kayo, Hindi mo alam, yung mga sikreto na sinasabi mo sa kanya, ayun pala ay ibinibigay niya sa iba. Ngayon mamumulat ka na lang, magugulat ka na lang, bakit alam yung istorya mo nung isang tao na yon. Hindi mo pala alam yung isang tao na feel mo na kaibigan mo siya, nakapagbigay ka ng information at doon ibinibigay niya lahat ng information at kinakalat niya, kalain mo. Kaya minsan magugulat-gulat ka na lang bakit yung istorya mo ay nalalaman at saan niya natanggap to, saan niya nakuha to. Kaya guys, ayun lang sabi ko napakahirap kumuha ng totoong kaibigan. Kaya ingat lang kayo, ingat lang sa panahon na to. Marami nagpapanggap dyan, magkakaibigan kayo. Kaibigan kayo dahil sa inuman, kaibigan kayo dahil nga sa meron siyang hangad sa'yo, Kaya sabi nga natin binigyan tayo ng kaisipan ng Panginoon, binigyan tayo ng sapat na pagdesisyonan natin yung mga bagay na dapat natin desisyonan, dapat maging firm tayo. Actually, hindi naman masama makipagkaibigan guys, pero lagi niyong tandaan, dapat may limitation. Tignan mo kung kaibigan, di kaibiganin mo, pero guys, wag mo kagad ibigay yung buong buo ang sarili mo o puso mo sa kanya. Kasi hindi mo alam na may mga bagay na nagpapanggap lang at kinukuha lang yung gusto mo, Kaya guys, dapat maging alisto, maging mapamatsyag, matalino tayo. Hindi lang nangangahulugan na marami kang kaibigan dahil nga sa ganitong pamamaraan at iniisip mo na andyan sila sa tabi mo. Pero guys, dumating yung time na ikaw ay bumagsak, Ibig sabihin may mga asset ka, bumagsak. Guys, unti-unti yung mga tinatawag na mga kaibigan mo magkakalasan yan sa'yo. Magkakalasan yan. So makikita mo kung sino yung maiiwan dyan Yung maiiwan dyan guys na kahit wala ka, kahit meron ka na andyan, ayun ang totoong kaibigan. Kaya nga, ang hirap. Kaya kinakailangan ngayon guys, lagi niyong tandaan kapag tayo, nabubuhay tayo sa mundong ibabaw. Lagi natin tandaan, minsan dapat marunong ka rin marunong ka rin na umarte, Yung tinatawag na artista. Marunong kang sumayaw, yung sabi nga nila, dance with the music. Marunong kang sumayaw sa tugtog. Kung ano yung tugtog, sayawan mo. Kahit balibaligtad yung step ng paa mo, sayawan mo. Ganun talaga ang buhay Kinakailangan mo sumama, kinakailangan mong makiisa, Para lang sumama ka sa agos ng buhay. So anyway guys, siguro itong short information na binibigay ko sa inyo, sana magbigay linaw sa inyo, Doon sa mga tinamaan ko, sana sorry. Ito ay wala kong pinapatungkol, kumbaga ibinibigay ko lang yung sariling kaisipan ko, sa sariling kuro-kuro na ipahayag kung ano yung mga katanungan ng mga followers natin,
Huwag tayong magalit, no? Doon sa mga tinatamaan at hangad ko na magkakaibigan tayo hanggang dulo. Anyway, shout out ako dyan sa Team Dalisay kung saan ako currently naka-engage, no? At sa Pasay kung saan ako nagmula, kung saan since birth dyan ako sinilang talaga hanggang lumaki ako, no? Nagkapamilya. At shout out din ako dyan sa Rosewood kung saan kasalukuyan naninirahan ako. At walang sawa akong sina-shout out, kinakamusta si Chief Engineer Bete na patuloy na sumusubaybay sa short vlog ko. Chief, panalangin ko na sana'y pahabain pa ang buhay mo, malakas na pangangatawan ng pamilya mo, kayo, at bigyan kayo ng blessing sa pang-araw-araw. Si Paring Binjola, pre, salamat at alam ko masaya yung barko kasi naandyan ka at never akong nakarinig sa iyo na mga negatibo kasi pagdating sa pakikisama, solido yung sinasabi mo, yung mga suporta na ibinibigay mo, talagang ano sa kanila. Kaya anyway guys, salamat. At pre, ingat lagi dyan at kamusta na lang sa lahat. Sana patuloy na tumulong ka sa mga kasama natin sa barko. At saludo ako sa iyo pre, kasi down to earth ka lagi, sana hindi ka magbago. At stay put pa rin pre, at ingat na lang dyan, kamusta lahat. See you on my next vlog, bye.